Hindi magandang senyales to para kay Klay Thompson. Mukhang malapit na siyang maging bench player ng Dallas Mavericks. Mas mahaba pa ang playing time ng bench player ng Mavs na si Max Christie kesa sa kanya. Ito na ba ang katapusan ng karera ni Klay Thompson? Tara pag-usapan natin sa video na to. Like and subscribe ka naman para lagi kang updated about basketball. Sa last 3 games ng regular season, 1-2 ang standing ng Dallas Mavericks. Hindi nga maganda ang performance ni Klay sa last 3 games niya at mas maganda pa ang stats ng bench player nila na si Max Christie. Ang 4-time NBA champion na sharpshooter at kilala sa Splash Brothers with Stephen Curry noong panahon pang nasa GSW sila ay hindi maganda ang performance niya ngayon. Samot-saring bashing ang natanggap ni Klay sa last game niya sa Golden State noon dahil nagtala ito ng 0 out of 10 shooting sa 32 minutes niyang nilaro sa do or die game. Play-in tournament kaya maagang nalaglag ang Warriors sa season na yon. At dahil free agent si Thompson ay nag-sign and deal siya sa Dallas Mavericks. Ito na sana pagkakataon ni Klay Thompson for redemption pero kalungkutan nga lang. Limited minutes ang binibigay sa kanya ni Jason Kidd ngayon. Kung pagbabase naman natin sa stats ni Thompson kumpara kay Max Christie, talagang lamang na lamang si Christie sa kanya. Ang stats ni Max Christie ay almost 12 points per game sa 57% field goal. Samantalang si Klay Thompson naman ay 9 points per game lang sa 37% field goal. Sa first game nila laban sa Spurs, 22 minutes lang ang nilaro niya, samantalang si Christie ay 26 minutes. Next game kontra Wizard naman, 17 minutes ang nilaro ni Klay, pero naman ang nilaro ni Max Christie ay 29 minutes. Grabe, palayo ng palayo. Laban naman sa kontra Raptors, 20 minutes ang kanyang playing time. Si Max Christie naman ay 27 minutes of game. Kaya hindi natin masisisi si Jason Kidd kung limited minutes lamang ang binibigay kay Klay. At malamang sa malamang baka sa mga next game ng Dallas Mavericks mabangko na itong si Klay. Kasalukuyang nasa top 5 sa 3-point made si Thompson ngayong regular season na merong almost 2,700 made threes. Sayang lang talaga ito para kay Klay Nakaraang mga matchup nila sa kanyang former team na GSW at sa kanyang former teammate na si Curry, talagang inaangasan niya. Karma na ba ito para kay Klay? Pero nothing to be ashamed of naman para sa kanya at wala na din naman siya kailangan ding patunayan. Nasira lang talaga siguro ang performance niya noong na-injury siya ng ACL tear sa final game against Raptors. At ito pa ang malala at sinundan pa yon next season ng Achilles tendon injury. Kaya 2 taon siyang hindi nakapaglaro. Pero nga lang pagbalik niya, maraming mga fans na umasa sa kanya for potential comeback. Pero hindi na katulad dati ang kanyang performance. Bumagal na at bumaba na din ang kanyang lateral defense at explosiveness. Kilala natin si Thompson sa consistent scoring niya every game lalo na nung nasa prime pa siya. Maraming ginawang record tong player na to Siguro kung papasukan natin ang isip ni Klay Thompson ngayon, may panghinayang sa kanya kung bakit pa siya umalis sa Golden State Warriors. Imagine ang team na nagbigay ng 4 championship sa kanya, iniwan lang bigla. Kaya nung time na yon talagang disappointed si Stephen Curry at Draymond Green. Pero ganyan talaga sa basketball ay business game talaga. Para sa iyo ka-ballers, eto na ba ang katapusan ng career ni Klay Thompson? At papalitan na ba siya ni Max Christie sa starting lineup na which is talagang maganda naman talaga ang kanyang performance? Ano masasabi mo? Comment your thought below. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.